Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang Babala ni Kristo, mag-ingat sa libaduran ng mga bulaang guro. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 16 na kabanata. Ang pangangailangan para sa isang himala. Ang ilang mga Pariseyo at Saduseyo na lumapit kay Jesus ay gustong bitagin siya, kaya hiniling nila sa kanya na gumawa ng himala para sa kanila, upang ipakita na ang Diyos ay sinang-ayunan siya. Ngunit sumagot si Jesus, "Kapag lumulubog ang araw, sasabihin ninyo, magkakaroon tayo ng magandang panahon dahil ang langit ay pula. At sa madaling araw sasabihin ninyo, uulan dahil pula at madilim ang langit. Maaari ninyong hulaan ang lagay ng panahon sa pamamagitan ng pagtingin sa kalangitan, ngunit hindi ninyo may paliwanag ang mga palatandaan tungkol sa mga oras na ito. Napakasama at walang Diyos ang mga tao ngayon. Humihingi kayo sa akin ng himala. Hindi. Ang tanging himala na ibibigay sa inyo ay ang himala ni Jonas." Kaya't iniwan niya sila at umalis. Ang lebadura ng mga Pariseyo at Saduseyo. Nang tumawid ang mga alagad sa kabilang ibayo ng lawa, nakalimutan nilang kumuha ng tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat. Mag-ingat kayo laban sa lebadura ng mga Pariseyo at Saduseyo." Nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Sinasabi niya ito dahil wala tayong dalang tinapay. Alam ni Jesus ang kanilang sinasabi, kaya tinanong niya sila, "Bakit kayo nag-uusap tungkol sa kawalan ng tinapay? Napakaliit ng pananampalataya ninyo. Hindi pa ba ninyo naiintindihan? Hindi ba ninyo natatandaan noong pinagputol-putol ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang basket ang napuno ninyo? At paano naman ang 7 tinapay para sa 4,000 tao? Ilang basket ang napuno ninyo? Paanong hindi ninyo naiintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko sa inyo? Ingatan ninyo ang inyong sarili mula sa lebadura ng mga Pariseyo at Saduseyo." Pagkatapos ay naunawaan ng mga alagad na hindi niya sila binabalaan na ingatan ang kanilang sarili mula sa lebadura na ginagamit sa tinapay, kundi mula sa pagtuturo ng mga Pariseyo at Saduseyo. Ang deklarasyon ni Pedro tungkol kay Jesus. Si Jesus ay pumunta sa teritoryong malapit sa bayan ng Cesarea Philippus, kung saan tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista, sagot nila. Ang iba ay nagsasabi na si Elias, habang ang iba ay nagsasabing si Jeremias o ibang propeta. "Ano naman sa inyo?" tinanong niya sila. "Sino ba ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos." "Mabuti para sa iyo, Simon, anak ni Juan," sagot ni Jesus,
sapagkat ang katotohanan ito ay hindi dumating sa iyo mula sa sinumang tao, ngunit ito ay ibinigay sa iyo ng tuwiran ng aking Ama sa langit. Kaya't sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikaw ay isang bato, at sa ibabaw ng batong pundasyong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At kahit na ang kamatayan ay hindi ito madadaig. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Pagkatapos ay inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Mula noon si Jesus ay nagsimulang magsabi ng malinaw sa kanyang mga alagad, "Kailangan kong pumunta sa Jerusalem at magdusa ng husto mula sa matatanda, sa mga punong saserdote at sa mga tagapagturo ng kautusan. Ako ay papatayin, ngunit pagkaraan ng 3 araw ay bubuhayin akong muli." Isinantabi siya ni Pedro at sinimulan siyang pagsabihan, "Ipagbawal ito ng Diyos, Panginoon." Sinabi niya, "Hinding-hindi iyon dapat mangyari sa iyo." Lumingon si Jesus at sinabi kay Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Ikaw ay isang balakid sa aking landas, dahil ang iyong mga iniisip ay hindi nagmula sa Diyos, kundi sa tao." Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung sino man ang gustong sumama sa akin, kailangan niyang kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang nagnanais na iligtas ang kanyang sariling buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. May mapapala ba ang isang tao kung mapagtagumpayan niya ang buong mundo, ngunit mawala ang kanyang buhay? Siyempre hindi. Wala na siyang maibibigay para mabawi ang kanyang buhay. Sapagkat ang anak ng tao ay darating sa kaluwalhatian ng kanyang Ama kasama ang kanyang mga anghel. At pagkatapos ay gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Tinitiyak ko sa inyo na may ilan dito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.